Sa harap ng City Hall, lalong lumala ang kaguluhan habang patuloy na sumusugod ang mga nagpoprotesta. Biglang lumabas si Miguelito mula sa loob ng gusali. Kitang-kita ang galit sa kanyang mukha habang pilit pinipigilan ang pagpasok ng mga tao. Sa kanyang desperasyon na mapaatras ang mga ito, agad siyang naglabas ng baril at nagsimulang magpaputok upang takutin ang mga nagpoprotesta. Nagkagulo ang paligid at ang mga tao ay napilitang maghanap ng masisilungan habang pilit iniiwas ang sarili sa mga bala. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Nang makita niyang nanganganib ang mga taong kasama niya, agad din siyang kumilos upang harapin ang mga pulis at bodyguard na nagtatanggol kay Miguelito. Sa gitna ng kaguluhan, nadadamay ang ilang sibilyan na wala namang kinalaman sa kanilang laban. Ngunit sa kabila ng takot at gulo, patuloy na pinapalakas ni Tanggol ang loob ng mga taong nasa paligid niya upang hindi sila umatras sa laban na matagal na nilang ipinaglaban. Habang patuloy ang tensyon sa labas, nakahanap si Tanggol ng pagkakataon upang makalapit sa mismong pasukan ng City Hall. Napansin niya ang isang malaking bakal na nakahandusay sa gilid at agad niya itong ginamit bilang panangga laban sa mga pulis na patuloy na nagpapaputok mula sa loob ng gusali. Hawak ang bakal na parang kalasag. Sumugod si Tanggol at tinakpan ang mga kasamahan niyang sumusunod sa kanya upang hindi sila tamaan. Dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng pagkakataon ang mga nagpoprotesta na makapasok sa gusali. Isa-isa nilang naitulak pabalik ang mga pulis na nagtatangkang humarang sa kanila. Ngunit sa kabilang panig, patuloy na lumalaban sina Roberto at ang kanyang mga tauhan upang pigilan ang pagpasok ng mga tao. Habang dumarami ang nakapasok na nagpoprotesta sa loob ng City Hall, unti-unting nararamdaman ng kampo ng mga gerero na nasusukol na sila sa mismong lugar na dati nilang kontrolado. Sa loob ng gusali ay naghiwa-hiwalay ang mga taong kasangkot sa kaguluhan. Habang nag-iikot si Marites upang hanapin ang mga kasamahan niya, bigla niyang namataan si Jackie. Agad siyang napuno ng galit sa lahat ng nangyari at walang pag-aatubiling kumuha ng kahoy na nakita niya sa paligid. Buong lakas niya itong ipinukol kay Jackie, paulit-ulit na hinahampas habang inilalabas ang galit at sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit hindi nagtagal ay nakahanap ng pagkakataon si Jackie upang makabawi. Sa isang mabilis na galaw, napaikot niya ang laban at bigla niyang sinunggaban si Marites at sinakal ito. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali ay nagkaharap na sina Tanggol at Miguelito. Galit na galit si Miguelito at agad niyang pinagsusuntok si Tanggol. Ngunit hindi nagpaawat si Tanggol at buong lakas na lumaban, ipinapakita ang kanyang tapang at kakayahan upang hindi magpatinag sa bawat atake ng kanyang kalaban. Sa kabilang bahagi ng City Hall, nadatnan ni Rigor si Ramon na nag-iisa. Agad nagliyab ang galit sa kanyang mga mata dahil para sa kanya, iyon na ang pagkakataon upang tuluyan nang tapusin ang laban. Sinubukan niyang hampasin si Ramon gamit ang baril na hawak niya, ngunit mabilis na nakaiwas si Ramon at agad na gumanti. Sunod-sunod na suntok at sipa ang ibinigay niya kay Rigor hanggang sa mawalan ito ng balanse. Ngunit kahit natumba, hindi nagpatinag si Rigor at mabilis na nakakuha muli ng baril. Galit na galit niyang hinarap si Ramon at paulit-ulit na pinaputok ang baril sa direksyon nito. Sa kabila ng panganib ay patuloy na umiwas si Ramon sa bawat putok. Ngunit sa huli ay nadapa siya at napahiga sa sahig. Sa sandaling iyon ay lumapit si Rigor at mariing itinutok ang baril kay Ramon. Tila handa ng wakasan ang lahat. Samantala, patuloy ang mabangis na laban ni Tanggol at Miguelito sa loob ng gusali. Sa gitna ng kanilang sagupaan
nakahanap ng pagkakataon si Miguelito upang pabagsakin si Tanggol. Sa isang malakas na hampas gamit ang kahoy, napahiga si Tanggol sa sahig at tila nanghina ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay dumating si Roberto upang tulungan ang kanyang kapatid. Agad nilang pinagtulungan si Tanggol at sunod-sunod na suntok ang ibinuhos ni Roberto habang hawak siya ni Miguelito upang hindi makalaban. Nang makita ni Miguelito na halos wala ng lakas si Tanggol, inutusan niya si Roberto na sakalin ito upang tuluyan ng mapahinto. Malinaw na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa isang tao o sa isang pwesto. Ito ay laban para sa katotohanan, hustisya at sa kinabukasan ng lungsod. At sa gitna ng lahat ng galit at sakripisyo, isang bagay ang sigurado. Ang laban na ito ay malayo pa sa pagtatapos. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood. Audio Jungle.